Sa sobrang init ng panahon, kanya-kanyang diskarte sa paghahanap ng paraan para mapreskuhan. Sa kabila nito, marami pa rin ang namumroblema sa nakukulob na init sa loob ng tahanan. Paano nga ba gagawing mas cool ang inyong bahay? Alamin natin sa report ni Cara David. Bumuhos man ang ulan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, di ibig sabihin nito ligtas na tayo sa init ng panahon. Ayon sa Pag-asa, mananatiling mainit at maalinsangan ang mga susunod na araw, kaya naman pati electric fan tiyak susuko sa init ng panahon. Ito ang dahilan kung bakit naisipan ni Rodolfo Biescas na mag-imbento ng kakaibang electric fan. Nakapatong kasi ito sa isang cooler na punong-puno ng yelo. Bali, yung lamig po dito, ihigupin ng itong centrifugal fan, yung fan na yan. ng electric fan. Oo. Tapos pag hinigup niya, lalabas yung hangin, mas malamig kaysa electric fan. Hindi sing lamig ng aircon pero mas malamig ng kaunti sa electric fan dahil mas malamig na hangin ang pinaiikot nito. Pero hindi lang naman aircon at electric fan ang solusyon sa mainit na panahon. Ayon sa isang interior designer, maraming paraan para bawasan ang init sa inyong bahay. Kasi kahit saan ka sa Pilipinas, lalo na sa Metro Manila, wala ang takas sa init. So siguro, ano yung pwede makabawas sa init? Meron kami sa architecture tinatawag passive cooling. Ibig sabihin parang yung pinaka minimal na paggamit ng artificial means to cool space. Yon. Ang init o lamig ng isang bahay ay depende raw sa posisyon nito, sa kulay at materyales na ginamit dito. Huwag ipwesto sa kanlurang bahagi ang mga silid tulugan. Dito kasi pinakamainit ang sikat ng araw kapag tanghali hanggang hapon. Gumamit ng puti at iba pang light-colored paints sa mga dingding at lalo na sa kisame. Iwasang gumamit ng incandescent light bulbs at compact fluorescent light o CFL lights. Kung pwedeng magpalit sa LED lights, mas mainam. Hindi kasi ito naglalabas ng init at tipid pa sa kuryente. Maglagay ng blinds o kortina sa mga bintana para hindi makapasok sa loob ang sinag ng araw. Buksan ang pinto at bintana para pumasok ang hangin. Kung bibili naman ng electric fan, mas nakakalamig daw ang ceiling fan. Sa aircon naman, siguraduhing akma ito sa laki ng kwarto at laging panatilihing malinis ang filter nito. Pero marahil ang nakakaligtaan ng marami ay ang kahalagahan ng kalikasan. Natural air conditioning ang mga puno at halaman. Malaki yung connection ng ng pagiging environmental, yung green, dun sa passively cool rin ng bahay. Minsan ang solusyon, wala sa laki ng aircon o dami ng electric fan, kundi nasa tamang pagpaplano at pagpapahalaga sa ating kapaligiran.